Ang asawa ko nga pala ay nasa Hong Kong at nagtatrabaho doon bilang isang domestic helper. Ayaw ko man itong payagan ay wala rin akong nagawa, sapagkat may mga pangarap siya sa aming pamilya na hindi ko maibigay. Bukod doon ay inaamin ko rin na kinakapos talaga kami sa pera, kung kaya't hindi namin maibigay ang mga pangailangan ng aming 3 anak. Kaya naman ang magdesisyon itong mga ibang bansa ay hindi ko na siya napigilan pa. Kahit pa nga alam kong mahirap para sa amin ang wala siya. Ganun pa man, kahit naman nasa abroad na ito, ay hindi pa rin ako tumitigil sa pamamasada ng tricycle. Sapagkat ayoko namang isipin niya na iniasa ko na sa kanya ang aking responsibilidad. Oo nga't maliit lang ang kinikita ko sa pamamasada. Pero kahit papano ay nakakatulong din naman iyon para pambaon ng mga anak namin. Bukod doon, ay syempre gusto ko rin namang ipakita sa asawa ko na hindi ako nagpapabaya at ginagampanan ko ang pagiging ama at ina ko sa mga anak namin. Ngunit isang araw, may mga bagay talaga sa ating buhay ang hindi natin inaasahang mangyari. Kagaya na nga lang ng nangyari sa akin. Isang umaga, pagkatapos kong maihatid ang aking mga anak sa kanilang eskwelahan, nang may maisakay akong isang babae at nagpahatid ito sa isang subdivision. Kung i-describe ko nga ang babae, ay mala-artista ito. At talaga namang napahanga ako sa ganda niya. Kung kaya't napatulala pa ako nang iabot na niya sa akin ang kanyang bayad. Ngunit nang susuklian ko naman ito, ay hindi na niya yun kinuha. Bagkos ay nakangiti pang sinabi na sa akin na lang daw yun. Kung sa bagay, kitang-kita naman sa itsura ng babae na may kaya ito sa buhay. Sapagkat may kalakihan rin ang bahay niya. Kaya naman, nagpasalamat ako rito bago ito pumasok sa bahay niya. Subalit nang papaalis na ako sa lugar na yon, ay bigla na lang akong nakarinig ng isang sigaw na tila nagmula sa babae. Noong una ay hindi ko pa nga alam kung ano ang aking gagawin. Ngunit sa huli ay napagdesisyonan ko rin na tingnan kung ano ba ang nangyari sa babae. Kaagad ko namang nabuksan ang gate nito dahil hindi rin niya iyon naisara. At pagpasok ko sa loob ng bahay niya, ay nagulat na lang ako nang may madatnan ako doon na 2 lalaki na tila may balak gawing masama sa babae. Kaya naman kaagad ko yung pinigilan at talaga namang napalaban ako sa kanila. Sa kabutihang palad naman ay maswerte kong naipagtanggol ang babae. Hanggang sa napabagsak ko ang 2 lalaki. Noong mga sandaling yon ay hindi ko alam kung saan ba ako humugot ng lakas at tapang. Dahil kung tutuusin ay may pagkaduwag talaga ako. Mabuti na nga lang din ay kaagad dumating ang mga security guard ng subdivision para kuhanin ang mga lalaking nanggulo. Kaya't lalo ako nung nakahinga ng maluwag. Labis naman ang pasasalamat sa akin ng babae. Dahil kung hindi ko raw siya tinulungan, ay baka may masama nang nangyari sa kanya. Nako, walang anuman yon, miss. At saka, kahit naman siguro sinong lalaki ang makasaksi ng nangyari, tutulong at tutulong sa'yo yon. Wika ako naman dito. Siguro, pero sa panahon ngayon, mabibilang na lang talaga natin ang mga lalaking katulad mo. Kasi sa lugar na to, wala talagang pakialaman ng mga tao. Malungkot namang sabi ng babae. Ganun ba? Teka nga pala, wala ka bang kasama dito?
Pag-uusisa ko pa sa babae. Wala eh. Nasa state kasi ang pamilya ko. Nandito lang naman ako para tapusin ang kursong kinukuha ko. Pahayag naman niya. Ganun ba? O siya, sige mauuna na ako ha. Mamamasada pa kasi ko eh. Mag-iingat ka na lang dito. Pagpapaalam ko na sa kanya. Bago naman umalis ay pinagmeryenda muna ako ng babae. Pilit pa nga niya akong inaabutan ng pera para daw sa istorbong nagawa niya. Ngunit mariin ko rin iyong tinanggihan. Kahit naman kasi kako mahirap lang ako, ay may prinsipyo rin ako. At syempre, ang ginawa ko kako sa kanya ay walang katumbas na halaga. Bukal kako sa loob ko ang tulungan siya. At kahit sino pa ang makita kong nasa ganong kalagayan, ay hindi rin kako ako magdadalawang isip na hindi yun tulungan. Dahil naman sa sinabi kong yun, ay tila napahanga ko ang babae. Kung kaya't hindi ko inaasahan na kukunin nito ang number ko. Para daw in case na kailangan niya ng masasakyan, ay tatawagan na lang daw niya ako. Buong puso ko namang ibinigay dito yon. At pagkatapos ay nagpaalam na sa kanya. Oras na rin kasi para sunduin ko na ang mga anak ko. Kung kaya't kailangan ko na ring magmadali para pumunta sa eskwelahan ng mga ito. Habang nasa biyahe naman ay hindi pa rin nawawaglit sa isip ko ang pangyayaring yon. Sa katunayan ay hindi ko talaga lubos maisip nun kung saan ba ako humugot ng lakas ng loob para labanan ang masasamang lalaking yon. Kung sa bagay, sa ganong sitwasyon, ay hindi natin talaga inaasahan na mayroon pala tayong ilalabas na tapang. At sa pangyayaring yon, ay doon ko lang nadiskubre na may itinatago rin pala akong ganon. Subalit nang makita naman ako ng aking mga anak, ay hindi ko na itago rito ang nangyari sa akin. Bakas kasi sa mukha ko ang tila pasa na nasuntok pala ng nakalaban ko. Pero imbes namang sabihin sa mga ito ang totoo, ay nagsinungaling na lang ako. Sapagkat alam kong hindi nila mapipigilan na ikwento yon sa mama nila. Kaya naman pagdating sa bahay ay kaagad ko nang niyelo iyon upang hindi na mahalata pa. Mabuti na nga lang din ay kaagad namang naalis iyon. Kung kaya't hindi na napansin pa yon ng aking asawa. Pagdating kasi sa kalagayan namin, ay syempre ayoko nang mag-alala pa ito. Kaya nga hanggat maaari ay iniiwasan ko talagang magkwento sa kanya ng mga bagay na pwedeng makapag-alala sa kanya. Kaya naman, ang nangyari sa akin yun ay hindi ko na ikwinento pa. Hanggang sa dumating na nga ang araw na tuluyan na akong nagsinungaling sa kanya. Sa paglipas ng araw ay nagpatuloy lang naman ang aming buhay. Sa katunayan ay unti-unti ko na rin nakalimutan nun ang magandang babae na naging pasahero ko. Hindi ko na nga rin inaasahan pa noon na tatawag ito, lalo na ang magkita kami. Sapagkat sa pagkakaalam ko ay ang mga ganong mayayaman ay madali lang ding makalimot. Kaya naman, nagpatuloy lang ako sa pamamasada habang naghihintay ng oras sa pagsundo sa aking mga anak. Ngunit habang nasa biyahe naman ako noon, ay bigla na lang akong nakarinig ng malakas na hiyaw na tila galing sa isang babae. At nung mga oras na yon, ay hindi ko alam kung tutulong pa ba ako sa babaeng humihingi ng saklolo. Pero sa huli, ay nanaig pa rin ang pagiging lalaki ko. Kung kaya't kaagad ko ring pinuntahan ang pinanggagalingan ng tinig. Laking
Laking gulat ko naman nang mapagsino ang babae. At sa pangalawang pagkakataon ay siya na naman ang babaeng naging pasahero ko. Miss, anong nangyari sa'yo? Tanong ko dito na may pag-aalala. Yung lalaki kasi, hinablot na lang yung bag ko. Pasakay na nga sana ako. Nagulat na lang ako nang hablutin niya yung bag ko. Pagkakwento naman nito. Ganun ba? Nakita mo ba kung saan tumakbo yung lalaki? Muling usisa ko rito. Oo, nakita ko siyang umangkas sa motor. Malungkot na sabi ng babae. Noong mga sandali namang yun ay alam kong hindi ko na mababawi pa ang bag nito. Dahil alam naming pareho na hindi na namin maaabutan pa ang snatcher. Kaya naman isinakay ko na lang siya sa aking tricycle at dinala sa pinakamalapit na pulisya upang i-report ang nangyari sa kanya. Pagkatapos nun ay hinatid ko na rin siya sa bahay nila at saka sinubukang pagkaanin ang kanyang loob. Hindi ko nga nun lubos na maisip na kung bakit sa dinami-rami naman ng tao ay siya pa ang laging nabibiktima ng mga masasamang loob. Samantalang kung tutuusin ay marami naman silang mayayaman. Marahil ay siya lang siguro talaga ang natatyampuhan ng mga ito. Dahil madalas ay nag-iisa lang siya. At alam naman natin na ganun talaga ang binibiktima ng mga masasamang tao. Salamat nga pala uli. Teka, ano nga pala pangalan mo? 2 beses na tayong nagkikita. Pero hindi ko man lang naitanong yung pangalan mo. Wikahan nito sa akin na ikinatawa ko lang. Dante. Dante ang pangalan ko. Nakangiti ko namang sagot sa kanya. Ganun ba? Ikinagagala kitang makilala, Dante. Ako nga pala si Mia. Pagpapakilala naman nito at pagkatapos ay nagpaalam muna sandali upang kumuha ng merienda. Pagkaalis naman nito ay iginala ko lang ang aking mga mata sa kabuuan ng bahay niya. At nun ko lang din napansin na wala pa palang masyadong gamit ito. Habang nasa ganun naman akong ayos, ay narinig kong humiyaw muli si Mia. Kaya naman, dali-dali ko itong pinuntahan sa kusina niya. Buong akala ko nga nun ay may masamang tao na namang nanloob sa kanya. Ngunit nang makita kong nakaupo ito sa sahig niya, ay tila nakahinga naman ako noon ng maluwag. Anong nangyari sa'yo? Tanong ko muli rito. Nadulas ako eh. Hindi ko kasi nakita na may basa pala. Pahayag naman ito na hindi ko alam kung sadyang may kamalasan ba. Nang hindi naman ito makatayo, ay binuhat ko na siya upang iupo sana sa sofa. Pero imbes na magpadala ito doon, ay sa mismong kwarto na niya siya nagpahatid. Kailangan daw kasi niyang magbihis dahil natapunan siya ng juice. Kaya naman, wala na rin akong nagawa pa noon, kundi sundin na lang ang gusto niya. Nang maiupo ko naman siya sa kama niya, ay nagulat na lang ako nang ipakiusap nito na kung pwede ko raw ba siyang ikuha ng damit sa cabinet niya. Hindi naman ako nakatanggi rito, kung kaya't kahit naaalangan ay ginawa ko ang mga sinabi niya. Pagkakuha ko naman sa damit niya ay kaagad kong iniabot sa kanya yon. Pero imbes na siya ang magbihis sa sarili niya, ay ako pa rin ang pinakiusapan niya para hubarin ang damit nito. Hindi daw niya kasi maitaas ang mga braso niya dahil tila napilay iyon sa pagkakadulas niya. Kaya naman wala na rin akong nagawa pa, kundi
pagbigyan pa rin ang dalaga. Noong mga sandaling yon ay tila nanginginig pa ang aking kamay. Lalo na nang tumambad sa akin ang malusog na hinaharap nito. Ayoko na nga sana pa yung tingnan. Ngunit mayroon sa bahagi ng pagkalalaki ko ang gustong masilayan yon. Kaya naman habang binibihisan ko si Mia, ay pasimple lang akong nakatingin doon. At sa hindi naman sinasadyang pangyayari, ay nasalat pa ng aking kamay ang malambot niyang hinaharap. Pero nang tingnan ko ito, ay tila ba ayos lang sa kanya yon. Subalit para sa akin, ay para namang may gusto kong mangyari. Kaya naman pagkabihis ko sa kanya, ay sinubukan ko ring hilutin ang mga braso niya. Hindi naman ito tumanggi. Bagkos ay hinayaan lang din niya ako sa aking ginagawa. Ngunit nang hindi ko na mapigilan pa ang aking sarili, ay sinubukan ko na itong halikan sa kanyang labi. At sa pangyayaring iyon, ay tila nagustuhan rin naman niya ang aking ginawa. Kaya naman ng mga sandaling yon ay sinamantala ko na ang pagkakataon. Mas lalo kong pinalalim ang paghalik sa kanya. Nang sa ganun ay maramdaman niya ang init na hatid ng aking katawan. Mukha namang nagustuhan niya yon. Sa katunayan ay tumugon pa ito sa bawat halik na iginagawad ko sa kanya. Kaya naman, nang masigurado ko na handa rin siya sa bagay na gusto ko, ay pinagapang ko na ang aking kamay sa malambot niyang katawan. Hanggang sa unti-unti ko na ring alisin ang damit na ipinasuot niya sa akin. Habang sinisiil ko ng halik si Mia, ay gumaganti lang ito sa aking ginagawa. Labis ko naman itong pinaligaya sa pamamagitan ng paghimas at pagsimsim sa kanyang kaligayahan. Halos mapaungol pa nga ito nang labis kong pag-initin ang kanyang katawan. At nang handa na ito sa aking pagpasok, ay doon ko na dahan-dahan na inabot ang kanyang kalangitan. Ang pangyayari sa amin yun ni Mia ay labis ko talagang nagustuhan. Sa katunayan ay nakalimutan ko na nga na isa akong pamilyadong tao. Ngunit sa ganong pagkakataon, ay hindi ko na talaga naisip pa yon. Sapagkat hindi na kinayang kontrolin ng pag-iisip ko ang init ng katawan ko. Basta ang nanaig lang sa akin noon ay ang kaligayahang hatid na makasalo ko si Mia sa kanyang kama. Kung kaya't, hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Nang matapos naman ang tagpo namin yon, ay hindi ko inaasahan na mauulit at mauulit pa yon. Sa tuwing kailangan kasi niya ako ay tumatawag pa talaga siya sa akin upang papuntahin sa bahay niya. Kapag gano'n naman ay alam ko na ang gusto nitong mangyari. Kung kaya't dali-dali rin akong pumupunta sa kanya. Halos may 1 taon rin yata ang namagitan sa aming iyon ni Mia. At natapos lang iyon nang makagraduate na siya. Simula naman noon ay maayos rin kami nitong naghiwalay. Dahil kailangan na raw niyang bumalik sa ibang bansa. Bago naman ito nagpaalam, ay muli kaming naglaro nito ng apoy sa kanyang kama. At halos hindi ko na nga nabilang pa noon kung ilang beses namin ginawa iyon. Para nga kami nitong wala nung kapaguran. At talaga namang sinulit namin ang gabing yon. Dahil alam din namin na hindi na kami nito magkikita pa. Kaya naman, nang matapos ang sandaling yon, ay tila panaginip na lang sa akin ang mga nangyari. Sapagkat alam kong hindi na mauulit pa yon. Simula naman noon ay kinalimutan ko na si Mia. Total ay hindi naman na kami nito magkikita pa. At ang pangyayari sa amin yon ay ibinaon ko na lang sa limot.
Nang sa ganon ay hindi na malaman pa ng aking asawa. Subalit aaminin ko na ang namagitan sa amin ni Mia ay hindi ganong kadali na nawala sa aking isip. May mga pagkakataon pa ngang napapanaginipan ko talaga iyon, na para bang totoong-totoo naming ginagawa pa. Mabuti na nga lang din ay umuwi na nun si Mrs. Kung kaya't sa kanya ko ibinuhos ang pagkabaliw ko kay Mia. Yun nga lang, habang nasa kalagitnaan kami ng paglalaro ng apoy, ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili na bigkasin ang pangalan nito. Dahil naman doon ay inamin ko na rin sa aking asawa ang kasalanang nagawa ko. Buong akala ko nga noon ay maghihiwalay na talaga kami nito. Pero alang-alang sa mga anak namin ay pinatawad din niya ako. Kaya naman ang pangyayaring iyon sa amin ni Mia ay labis ko nang kinalimutan. Sapagkat alam kong wala ring magandang idudulot yon sa aking buhay, kundi pagkakasala lang sa aking asawa. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Dante.